Look at that. Tatlong sasakyan na bagsakan ng puno. That's crazy. That is crazy. Tapos yung sigapan ko dyan, ayun, natumba. Oh, yung palm tree? Uh-huh. Oh, man. There's a lot of cleaning. Lots of cleaning to do, huh? Yeah. Oh, sige po, ingat. Che-check ko lang yung neighborhood. Oh, no. Oh, no. Laking sanga nito. Yeah, holy cow. Daming mga na-damage. So, si ate, lobat daw. So, pairamin natin siya nitong battery backup ko. Ate, see if this works. If it don't work, just press this button. Thank you. And it's solar, so if you put it on the sun, it'll charge it. Okay. Thank you so much. Sige, ate. If you put it in the way. What is up, people? Nakita nyo na naman ang pagmumukha ko. So, kagabi, dumaan dito si Bagyong Helena at yun na yata ang pinakamalakas na bagyo na na-experience namin dito sa Southeast Georgia. Sa tinagal-tagal na namin nakatira dito. I think 5-6 years na kami dito sa Georgia. And ito lang ang medyo kinabahan ako kasi talaga kagabi, sobrang lakas ng hangin. Kita nyo yung puno na yan? Ayan, akala ko matutumba yan. Nasa likod ng bahay namin yan. Buti na lang, pinaputol ko yung puno na nandito. Yung sanga niya is nakaibabaw sa bubong namin and meron pang isa doon na ganun din, nakaibabaw sa bubong namin yung sanga. So, buti na lang, pinaputol ko. Kung hindi, siguradong yun na yun. Siguradong babagsak siya sa bahay namin. So, walang kuryente dito ngayon. Daming mga punong bumagsak. Buti dito, wala masyado. And maybe aabutin doon ng mga 2 to 3 days bago bumalik yung kuryente namin. So, ayan, oh, kita nyo naman, pati yung garage ko. Dami mga dahon-dahon. So, ang gamit namin ngayon, meron tayong extension cord. Gamit namin ngayon na kuryente is itong lead time power inverter. I don't know kung nakita nyo yung video about this dito sa channel ko. But, yeah, meron tayo ngayong 3,000 watt inverter na mayroong 100 amp hour na battery. So, kanina pa nakasaksak yan. Maybe mga 4 hours na siya nakasaksak. And meron pa tayo maybe mga 80% nakasaksak dyan yung itong ref and yung freezer na nasa labas, yung mga pinaglalagyan ko ng mga isda, yung mga karne, mga manok. So, hopefully tumagal siya. Kung hindi siya tatagal, meron pa tayong isa pang baterya na padala ni Lead Time. So, ano yun solar panel project video na gagawin ko, pero I need to unbox it kasi nga walang kuryente talaga dito. Okay, so ito yung mga pinadala ni Lead Time. 140 amp hour na battery, 250 amp hour na, or 250 amp circuit breaker, and 60 amp MPPT solar charger. So, i-unbox na natin dahil i-unbox ko na rin naman yung baterya. Today, ang kailangan ko lang is yung battery kasi wala pa naman ako solar panel. But like what I said, this is for my solar power project. Thanks to Lead Time for sending all of these for free. And pasensya na kayo, si Marley hinga ng hinga dun sa gilid. Kala mo napakadaming ginawa. Nakahilata lang naman. Gusto ko lang makita to. Ang laki nito. Sabi ko, maliit lang ang kailangan ko. Pero, finul send nila. Sabi ko, kailangan ko lang na maliit. Pang ano lang naman. Solar, DIY solar project lang. So, instead of 30 amp hour, they sent me this big solar charger / controller. Ano to? May Bluetooth. So, makikita ko kung gaano karaming charge. Ang laki, oh. So, like what I said, I'm not gonna use this today. Kasi wala pa naman ako solar panels. Maybe soon. Ayan, saktong-sakto to kasi ang tagal darating ng kuryente namin. Ito naman, 250 amp circuit breaker. Tingnan natin. Ba, yun. Meron akong ganito sa kayak. Pero 50 amp lang. Alright, so this is like a little breaker. Ayan. Okay. Balik na muna natin yan sa box para hindi natin mawala. Now, let's hope. Kumalabog na naman yung fireplace. Now, let's hope na may charge itong battery na pinadala nila. Out of the box, hopefully naka-charge. And itong battery na to is a smart battery din. Hopefully may Bluetooth capability din. Lithium. And as usual, yun, no? Ganda ng packaging ng Lead Time. And post bolts are here, which is ito. Oh my lord, ang laki. This is a massive baterya.
140 amp hour. Now, let's see if there's a charge on it. Okay, malalaman natin. Laki, oh. Oh, man. Bigat. Alright, ang gagawin ko is ipa-plug ko to dun sa inverter and maybe connect ko sa Bluetooth, smart Bluetooth, para malaman natin kung gaano karaming juice ang na-charge nila dito. Hindi ko ma-charge kasi wala akong solar panel, walang kuryente. So, hopefully this lasts for a long time para naman maybe makasurvive kami dito sa bagyo na to or dahil nga walang kuryente. Ayokong bumili ng generator kasi unang-una maingay and mahal ang generator. If I'm gonna buy a generator, I'm gonna buy an expensive one kasi maliliit. It's really not gonna, run a lot of our appliances. So, ayan. Lagyan natin yung post bolts and kunin ko lang yung inverter. Matter of fact, doon ko na ilalagay sa kusina para rekta na. Hopefully may charge para naman magamit natin. Pag walang charge, well, it's useless. Maybe baka pumunta ako sa store today kung meron man bukas para makabili tayo ng solar panel. And maybe, baka matest na natin, di ba? I was thinking na maybe pwede ko silang pagdugtong-dugtongin para sama-sama na yung mga battery. Ayan. But, ganito na lang. Pag naubos to, palit. Then kabit tong isa. Then pag naubos tong isa, kuha pa ng isang battery. Okay, so, nakakabit na siya. Tingnan natin kung meron tayong juice. Turn on natin yung inverter. Hopefully, walang sumabog. Alright, where's the power button? Give me 100%. Oh no, it's dead. Oh no, we got some power. We got power. That's about 80%. That's good. Okay. Ayan, nag-on yung fan kasi in rush. Nakasaksak kasi itong ref tsaka yung freezer. And may charger na nakakabit doon. So, yeah, that's gonna be good. I think we're gonna be good for at least a couple of days. Kasi ang main priority lang namin is itong ref, tsaka yung freezer, tsaka mga electric fan. Kasi, para komportable naman yung mga bata. Okay, so ito ang nangyari sa aming gazebo. Yan. Almost every year, bumibili kami ng gazebo kasi pag bumabagyo, nawawasak. So maybe next time, pag bumibili ako ng gazebo, kuhanan ko ng warranty para, pag nasira, palitan na lang. Ayan, daming debris dito. Ayan. And ito yung talagang kahapon na akala ko talaga bibigay. Yung shed ko, ayun, wasak. And itong trampoline, ayan, hiniwa ko na siya kagabi, pinunit ko na kagabi. Kasi yung nangyayari, kung di ko yan pinunit, ang mangyayari is tatangayin siya. Pinaglalagyan namin ng mga pabigat. Pero umaangat talaga siya. So kagabi, alauna ng madaling araw, kumuha ako ng cutter, ginupit ko na lang kasi tatapon na lang din naman namin to kasi ayun, medyo may sira na din. So ayun. Buti na lang ginupit ko. Kung hindi, ang mangyayari, itong trampoline na to, mapupunta doon sa kapitbahay. So, ayan, wasak na shed. Muntik na maputol na puno. Check ko yung mga kayak. Ayan, nagkagulo-gulo dito. Oh no! Oh no! Ay, hindi, okay lang. Okay lang yung kayak ko. Ayan. Itong ladder na to, nandun yan eh. So, check natin yung kayak. May tubig. Dalawa to eh. Okay, good. I think my kayaks are good. So, itong canopy, wasak. So, ayan. Dami namin papalitan ngayon dahil sa bagyong Helena na yan. Napakawalang hiya ng bagyo na yan. So, but, okay lang kasi yung bahay namin, hindi naman natanggalan ng bubong. Although yung fireplace, kagabi, may kumakalabog. Hindi ko alam kung bakit. Pero, chinek ko kaninang umaga, wala namang natanggal na bubong or kahit ano. Marami lang talagang kalat. So, Lunes pa lang, alam na namin na may parating na bagyo. Pero hindi ko in-expect na magiging ganito kalakas. So, kahapon, medyo okay yung weather. Medyo mahangin kasi may paparating na bagyo. Pero ganito rin yung weather kahapon. Maaraw, medyo mahangin. Pero, okay na okay. So, nakatambay ako dito sa garage. Kinilinis ko yung carburetor nitong motor na to para sa boat. And then biglang-bigla na dumilim. And then biglang-bigla na lumakas ang hangin. And then biglang-bigla na umulan. And ayun, 3 seconds later, sobrang lakas na ng hangin. Ang initial na naisip ko is, baka maputol yan. Kasi yung mga puno na yan talagang nagsayawan. And I was like, oh no, this is getting real. So ayun, medyo nag-worry ako. And then, minove ko tong truck na to malapit dito sa bahay kasi inisip ko talaga, yan talagang puno na yan, kala ko talaga matutumba. So, ayun, walang warning, bigla-bigla na lang na dumating yung malakas na hangin. Yung ulan medyo humina na konti, pero ayun, and then madaling araw,
ayun na, talagang di na ako makatulog. Ang lakas ng hangin, itong garage door kumakalabog, yung chimney namin kumakalabog, and then ayun, nasira na nga yung gazebo sa likod. Yun yung paboritong tambahay ni Cheryl. So yeah, maybe baka kumuha na lang kami ng isa pa. Pero this time, like what I said, kailangan may insurance. So gagawin ko ngayon is neighborhood check. Gamitin natin itong e-bike natin. So far, so good. Pinakamabilis na e-bike in the house. Let's go. Alright. Oh, relax, bike. Relax. Grabe naman to yung bike na to. Excited. Alright. Oh, man. Ang daming kalat. Mamaya, pagka medyo wala ng hangin, maglilinis-linis na kami. And of course, tutulungan din natin yung mga neighbors natin. Meron kaming kapitbahay na matanda dun sa maybe 2-3 doors down. And matulungan natin. Kasi medyo matanda na. Medyo. Alright. Kamusta? Hoy, ano na? Wala namang natumbang puno? Talaga? Wala naman. Good. Ito lang mga ganito lang. Buti na lang. Maraming mga branches. Lots of cleanup to do. Tapos nagtumbahan lahat yung mga ano. Yung mga ano mo, halaman. Yung paral pa. Oh, man. Tapos yung sigapan ko dyan, ayun, natumba. Yung palm tree. Aha. Oh, man. There's a lot of cleaning. Lots of cleaning to do, huh? Yeah. Sige po, ingat. Check ko lang yung neighborhood. Yes. Sige po. Wala ka? Wala pong work. Walang work. Okay naman po, okay naman. Sige po, sige po. Yan, yung kapitbahay natin na Filipina. Ayan, mahilig siyang magtanim. Ang dami niyang mga pananim. Oh no, what's this? What happened? Alright, so meron tayong isang puno dyan na parang natumba. It's back to business, you know? May nagkakat na ng grass. Morning. Oh no, look at that shed. That's a shed. Nilipad yung shed nila. Yep, that's a shed. Nilipad niya yung shed nila. Buti na lang yung shed kundi nilipad. Sheesh. So far, mga branches lang ng puno. And okay, so far. Tingnan natin kung meron dito. Sana naman walang na-damage na bubong or wala naman so far. Dami kasi mga oak tree dito. Morning. Ayan, ito may naputol na branch. Ayan, buti na lang yung dito sa side na to, hindi pa palapit sa bahay. Wala, dami. Dami rin pala mga mga sanga-sanga na putol. Alright. Check it over here. Okay, so far so good here. Wala namang masyadong damage. Maliliit na sanga lang. Ito ang inaalala ko, yung bahay ni George. Kasi yung sanga tsaka yung puno naka-lean papunta sa kanya. Ayan, oh. Buti hindi naputol. Pag naputol yan, maybe mapunta sa bahay niya. Okay, good. Everything is good here. Alright. Labas tayo ng konti. Tingnan natin. So far, isang shed ang nakita natin na nilipad. Metal shed. Let's see over here. Oh no! Oh no! Meron pang isa. Ito, natumba. Natumba siya. Buti na lang, natumba siya palayo sa bahay. That's good. That's okay. At least hindi sa bahay napunta. Let's go over here. Okay. Wala naman. Okay naman. Morning. Okay, good.
Look at this mailbox. Nakatabingin yung mailbox. Holy cow. Alright. So ayan, mga minor stuff, mga fence na natumba, mga sanga-sanga. Mayroong puno na natumba doon, pero sa fence naman siya natumba. Okay lang. At least hindi siya natumba sa, oh my lord, ang lakas ng hangin. Lakas pa rin ng hangin. Alright, so far so good here. Buti na lang talaga pinaputol ko yung puno namin. Buti na lang. Dito, baha. Laking sanga rin na natanggal dito sa kanan ko. Everybody's generators are running. Okay, so far so good. Fence na natanggal. What else? Punta tayo dito sa kabilang neighborhood. See what happens. Okay naman. Okay naman dito. Oh, big branches. Daming nasira ng fence. Alright, let's go back home. You know what? I want to check. Let me check out here first. Oh no! Oh no! Laking sanga nito. Buti na lang di sa bahay bumagsak. Oh no. Halos wala nang natira sa fence niya. This is what I'm talking about. Mas malapit dun sa tubig, mas medyo malakas yung damage. Kasi walang friction yung hangin. Hindi. I don't even know what I'm talking about, but yeah, holy cow. Daming mga na-damage. Wala na. Halos wala nang natira sa fence niya. Oh man. Okay, well. Ate, kamusta? Okay lang. Buti na lang, pinatabos mo na yung puno mo. Oh yeah, I Yeah. know. It's a good thing. Alright, so si ate, lobat daw. So, pairamin natin siya nitong battery backup ko. Ate, see if this works. If it don't work, just press this button. Thank you. And it's solar, so if you put it on the sun, it'll charge it. Okay. Thank you so much. Sige, ate. If you put it in the window or someplace, you get Alright. Back to the house. Alright, so hindi ganun kagrabe yung mga damage. Pero still may damage pa rin, which is not cool. But I was expecting a lot though. Pero okay lang yan. At least yun lang yung mga nakita kong mga nasira. Ay, Diyos ko. Puro kalat. Buti ito lang napala namin. What's going on? Your house alright? Yeah. Luckily the trees fell down, but the neighbor right across the street, a big one fell down on his house. Wow. On his house? Yeah. That's crazy, man. I got those, they kind of close to the house, but Yeah, I was looking at the tree. See that tree that's leaning towards your house? yeah. Yeah. Hopefully by tomorrow. I don't know, but that's what I found on Facebook. That's what I found out on Facebook. They said it might take a couple of days before the power goes back. But, you know, it is what it is. You got a generator? No. See, right now we're running off battery. I got a power inverter and I got a couple batteries. So far it's running my fridge and my freezer.
couple of fans, and just run a necessity, but hopefully I don't run out. Yeah, yeah. Yeah. All right, George, take it easy, man. Alright, baka bukas ko na to kalaykayin. Kasi mahangin-hangin pa. Sigurado may mga mahuhulog pa ng mga sanga. So, yeah, yung mga malalaking branch nakuha ko na. Din sa likod, kailangan ko lang i-blower. And yung kapitbahay ko na si George, yung bahay niya is merong puno na nakalin papunta sa bahay niya. Hindi natumba. Ang sabi niya, doon sa likod ng bahay niya, yung kapitbahay, ano ba yung sinasabi? Yung kapitbahay, yung bahay nung kapitbahay niya is nabagsakan daw ng puno. So, yeah, it's not good. Pinagsasabi ko. Kaya wala nagsusubscribe sa akin, hindi ko masabi yung mga gusto kong sabihin eh. So si Cheryl, gusto niyang mag-drive around the neighborhood, malayo sa amin, para ma-check yung mga kapitbahay namin. And look at this. Look at that. That's a big tree. That's a big tree right there. Look at that. Tatlong sasakyan nabagsakan ng puno. That's crazy. That is crazy. So, doon sa neighborhood namin, mas okay pa pala. Dito, medyo malala. Oh, no. That is bad. Umagsak sa bahay nila yung puno. That was... Yun yung sinasabi ni George. Hindi ko nakita yan kanina nung nagbike ako. Oh, man. Ito pa, oh. Oh, no. Time check, mag-alauna na, and i-check natin yung mga baterya or yung battery na nakakabit sa power inverter. So far, we still got around 80%. So, hindi ganun kalakas yung hinihila ng freezer tsaka ng ref. So, I think we're gonna survive. We're gonna survive. So I guess that's about it. Tapusin natin itong vlog na to because after lunch, I'm gonna clean the front and the backyard completely. I'm gonna check the roof and the chimney for any damages, and maybe repair ko yung canopy na nasira para sa mga kayaks. And dun sa mga tropa ko dyan sa Jacksonville, Florida, hopefully you guys are okay. Hopefully walang na-damage na bahay, mga fence. And overall na mga kilala ko dito sa US, hopefully you guys are safe. So yeah, I guess that's about it. Don't forget to like, comment, and subscribe. Lagi niyo tatandaan, love, peace, and happiness lang. I'll see you guys in my next video. Peace. Okay. Alright, bili na tayo ng solar panel. 3 araw daw mawawala ng kuryente. Tingnan natin. Let's go. Come on, son. Here, hold on for this.